Nabugan mo ba? Hayop pa mag-resign ka na! Isa ka pa dito, Soto! Ay, nandito ka sa impyerno! Pape! Si Tito Soto, Pape! May pagtino na nakaupo dyan! Bobo ka naman sa batas! Hindi ka abogado! Belit ka umupo dyan! Ang kahirapan ng bansa dahil kayo mga maginama isa kaata sa nakatigil! Kaya ganyan ka! Una pa lang atagdatag ka na sa kapangyarihan ng damay ka pa! Imbis magagang ni Bakit! Ng pamangkin mo! Dinamay mo pa! Kaya ikaw, Tito Soto! Bumaba ka na dyan! Pabalikin mo! Paupuin mo yan ng mga abogado! Hindi ikaw! Dahil wala ka alam sa mata! Painglis-inglis ka ang pangaligaw! Tinudapatas mo mo ka! Ay, wala ka mo! At ang sagot ng taong bayan, ng tao, ang bayan, ngayong ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayong ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayong ay lumalaban. Ang tao, ang bayan, ngayong ay lumalaban. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. The people united will never be defeated. Tumatagundong ang boses ng sambayan ng Pilipino. Manginginig ang mga magnanakaw. Papalapit na ang paghukom ng taong bayan. Maniningil na ang sambayan ng Pilipino. Simula sa araw na ito, hindi lamang dito sa EDSA Ortigas na daan, tumatagundong ang panawagan, Marcos Romualdez palayasin. Nag-walk out ngayon ang mga mag-aaral sa loob ng UP Diliman. Kasama po ang UP Miagao at iba't iba pang mga UP campuses. Tinawag din po nilang Black Friday protest ang kanilang pagkilos na ito. Kanina po, naghahanda na ang mga retired military and police na mga general at mga colonel sa Lunes po ay magkakaroon ng pagtagundong papunta sa House of Representatives. Ipapatrack na at isasarado na ang House of Crocodile. Sa Lunes po, wala na ang Kongreso ni Tambaluslos. Symbolic na ipanawagan ng taong bayan. Papadlakan na ang bahay ng mga magnanakaw at hahatulan sila ng taong bayan. Pero bago dumating ang paghatol na yan, sa bukas din po, marami ng grupo ang magpaparticipate at magtatagsak sa iba't ibang lansanan dito sa buong Pangasinan. At ang panamagan nila, Marcos Romualdez palayasin. Marcos Romualdez palayasin. Marcos Romualdez palayasin. Ayan, alas 4:45 pa lang. Hindi pa alas 5. May ulan pa, partida yan. Ang taong bayan galit at nananawagan ng pagkakataon ng buhos ng kanilang damdamin ay muling sumiklap upang ang katarungan at katuwiran ay mangingibabaw sa ating bansang minamahal. Lahat ng nandito sa paligid po ng area ng EDSA Ortigas, hindi po ito tungkol lamang sa mga Duterte. Hindi po ito tungkol sa kulay ng politika. Ito po ay tungkol sa ating henerasyon at sa mga kabataan na mga Pilipino na minamahal natin at ninanais natin sila ay hindi magmamana ng isang gobyerno. Ang Pilipinas, mabuhay ang People's Congress para sa katotohanan at pagkilos. Salamat kay Eric sa iyong tulong sa amin dito sa Tanyaya
tayo dito magkaisa. Maraming salamat, Attorney Luna, dating Presidential Anti-Corruption Commissioner. Mga kababayan, dumadami na po tayo pero kailangan ang boses natin ay dumadagundong. Boses ng paniningil, boses ng paninindigan, boses ng panawagan. Marcos Romualdez palayasin! Marcos Romualdez palayasin! Marcos Romualdez palayasin! Marcos Romualdez palayasin! And then, ipadinig natin ang galit ng mga mamamayang Pilipino na hindi tayo papayag na mag-ari-arian ang mga sindikato at kriminal sa gobyernong ito sa pangunguna ni Marcos at Romualdez. Ang tao, ang bayan, ngayon ay lumalaban. 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 Ayun, pakinggan natin ang boses ng naglingkod sa ating bayan bilang security and police officer. Walang iba, si retired Colonel Kuntapay. Maraming salamat, Ka Eric. Maraming salamat sa ating mga kababayan na naparito ngayon. Kung maalala ninyo, noong isang taon na nandito na naman tayo, Nobyembre 27 hanggang Desembre 3. Paligiran tayo ng mga pulis. Kung maalala pa ninyo, ngayon, yung kapatid ninyo ay bumalik na naman dito para magsama-sama tayo sa ating daing sa ating kapat mamamayang Pilipino dahil sa matinding ang kurakot sa kwarta sa kaban ng taong bayan. Anong dahilan na tayo ay naghihirap ngayon? Dahil sa korupsyon. Lahat ng responsibilidad ng mga opisyales natin galing sa presidente natin na hindi naman marunong makinig ngayon sa problema o sa pagsolbar sa problema ng taong bayan dahil may diferensya siya. Wala na siyang pakialam. No medical attention would be available to cure the president of his sickness, of the culture of vulture, the culture of corrupting the people's money. Tayo, mga kababayan, lahat tayo ay taxpayer. Ang tanong ngayon, nasaan ang pera ng taong bayan? Nandun lang sa pipilang Pilipino, galing sa presidente, galing sa congressman Romualdez, na puro buhaya, puro may sakit, ng kanina narinig ko, kleptomaniac. Utangin na niyang pamilya na yan. Walang hiya! Walang hiya ka, Marcos! Wala kang utang na loob sa mga butante, sa mga Pilipino na naglagay sa iyo, na nagluglog sa iyo, na nahimo o ikaw ay naging presidente ngayon ng ating bansa. Bakit? Ano ba ang kasalanan namin na kami gimanipular mo? We are manipulated. We are demeaned as citizens of this nation. We don't deserve that, Mr. Marcos. Bongbong Marcos, ulitin ko, mismo yung kababayan mo, kababayan ko, yung kababayan natin, si Manong
Manong Chavez Singson, galit na sa iyo dahil ang ikaw na ang bilis mo makalimot. Pinabayaan mo ang taong bayan. Tinalikuran mo ang taong bayan. Lakay mo mong Marcos, resign! Grabe ang ginawa mo, Mr. Marcos. You are so ungrateful. Yun ang kung